ang mami mo, sabi kay Melanie ni Denver nang iabot nito sa kanya ang cordless phone. Nag-aalala siya dahil hindi ka raw nag-return call kagabi. Napangiwi siya. Nakalimutan na niyang tumawag sa kanyang ina nang nagdaang gabi dahil sa sobrang pagod. Nakahiga pa rin siya sa kama. Daig pa niya ang imbalido na hindi makabangon. Naulit-ulit lang ang nangyari nung nakaraang araw. Hinubaran uli siya ni Denver ng underwear para lang makaihi siya. Sumalang uli siya sa kahihiyan. Minasahe uli siya nito kasabay ng namumutik-tik na sermon. Ang pagkakaiba lang, hindi niya magawang ilitaw ang angas niya. Malinaw sa kanilang dalawa na kasalanan niya kaya bumalik uli ang lumbar sprain niya. Iyon daw ang tawag sa masakit na nararamdaman niya ayon dito. "Hello, mommy?" Anya rito. Hindi umalis si Denver sa tabi niya. Kahit alam nito na may kausap siya sa telepono. Ang bastos talaga ng lalaking to. Hindi niya matarayan dahil walang ibang tutulong sa kanya kundi ito lang. "Melanie, ano ba nangyayari dyan? Bakit ang sabi sa akin ni Denver na pilayan ka raw pero gumala ka pa rin kahapon?" Sinulyapan niya binata. Nakatingin ito sa kanya na para bang tahimik na sinasabing huwag siyang magkakamali ng sagot. "Mommy, malapit na kasi ang kasal ni Via. Bumili lang ako ng sapatos para doon. Alam niyo namang abay ako, hindi ba?" "Pero napilay ka nga raw. Sana hindi ka muna nagpilit na pumasok at pagkatapos ay nag-shopping ka pa. Pagtiisan mo ngayon ng bedridden ka dahil sa katigasan ng ulo mo." Muli niya naman niyang sinulyapan si Denver. Hindi niya na napigil ang sarili na irapan ito. Naisumbong na palang lahat ng hudas na to kay mommy ang nangyari. Bago matapos ang pag-uusap nilang mag-ina, ay isinabi nito kakausapin pa nito si Denver. Naiinis pa rin na inabot niya rito ang telepono. Umahon siya sa kama nang wala na ito sa kwarto. Kanina pa siya nagte-text kay Janice na hindi niya na ito masasamahan sa pagpunta kay Via. Nag-text din ito na may biglaan daw na lakad dito kaya nakabuti raw na hindi sila matuloy. Ikinalungkot niya iyon. Balak pa sana niyang papuntahin na lang sa bahay niya si Janice. Naiinip siya nang nakahiga lamang sa kama. Naisipan niyang buklatin ang sapatos na binili niya noong nakaraang araw. Nasa shopping bag pa iyon at hindi na niya nagawang iligpit ng mga nagdaang gabi. Isinukat niya ang sapatos at sinubukan niyang ilakad. Maganda talaga iyon sa mga paa niya. Ngunit parang kumikiskis ang pinagtahian niyon sa ibabaw ng mga paa niya. Para magkakapalto siya roon. Maganda nga lang tingnan iyon, ngunit hindi pala komportable sa mga paa niya. Naalala tuloy niya si Tonichi. Malamang na ito ang kunin niyang escort sa kasal ni Via. Bakit kaya hindi man lang ito tumawag o nag-text sa kanya? Nag-aalangan siya na siya ang maunang mag-text dito. Ilang paroot parito pa ang ginawa niya para testingin ng sapatos. Talagang kumakas ka sa balat niya ang tahi sa disenyo. Hindi rin niya magagamit ang sapatos. Tiyak na hindi pa siya nakakarating sa front view ay may paltos na mga paa niya. Nasa ganoong ayos siya nang muling pumasok doon si Denver. "May mga makukulit na bata akong kakilala at kamag-anak. Pero sa palagay ko, ikaw ang nangungunang pinakamakulit sa kanila." Maasim ang mukhang komento nito sa kanya. Napasimangot siya. Daig pa nito ang pulis kung sitahin siya. "At wala ka talagang kadala-dala? Mataas na takong na naman ang pinagpapraktisan mo. Kahihilot ko lang sa'yo. Pinabatbat mo naman ang sarili mo." "Oo na, hihiga na nga ako." Hinubad na niya ang sapatos. "Kung magsalita ka, parang ako lang may kasalanan sa nangyari sa akin. Dapat ma-realize mo rin na kung hindi mo naisip na ikalat ang mga balat ng saging mo, hindi ako aabutin nito." "Oy, Miss Pasaway, kung nililinis mo ng maayos ang sahig ng komedor mo, hindi yun aamagin at magbabatik-batik sa alikabok ng dumi." Anito na hindi pa dadaig. "Hindi sana, hindi ako maiisipang kuskusan yun ng may balat ng saging." Iniungusan niya ito. Nasa plano na niya ang paglilinis doon nung nakarang weekend pa. Nagkaya-kagan nga lang silang gumimik ng mga kaibigan niya. Bandang tanghali nang sumilip siya sa komedor, nakita niya na malinis at makintab na nga ang floor ban doon. Pero kapag naiisip niya kung gaano kahiyan ang inabot niya dahil sa pagkadulas niya sa sahig, ay naiinis siya. Abala si Denver sa mga gadget nito.
Sa isip niya, mamaya kapag nalingat ito ay sasalisi siya. Baka nabili na ng silver pumps na nauna pa niyang napili sa shoe store. Kailangan niyang mabalikan niyon para maipalit niya ang sapatos na hawak niya. Kaya lang hindi umalis sa bahay si Denver. Maghapon nitong naroon lang. Madalas siyang i-check nito kung nasa kampa pa rin siya. May palagay siya na pinababantayan siya rito ng kanyang ina. Lalo siyang nainis sa naisip niya. Bakit ba parang school principal na kinakausap ka ng regla dyan? Kulang na lang ang naumabot sa baba mo yung nakatikwas mong nguso. Ano bang problema mo? Puna niya kay Denver kay Melanie nang i-check na naman siya nito sa kwarto niya. Papalitan ko sana yung sapatos sa binili ko. Ayaw mo naman akong payagang umalis. Naiinis pa rin na sagot niya rito. Baka mawala rin yung isang nagugustuhan ko. Sale pa naman ngayon, maraming bumibili. Ayun, kaya pala nagmamaktol. O sige, para matanggal na yan si mangot mo at para hindi lalong dumami ang pillage mo, ako na lang ang pupunta. Ibigay mo sa akin na resibo at yung description ng sapatos na gusto mong maging kapalit. Ayoko nga, mamaya mali pa ang makuha mo. Gusto ko ako magpapalit nun. Disimuladong hinipo niya ang noon niya. Ganon din ang sinabi sa kanya ni Janice at Via nung isang araw. Posible bang magka-pillages siya kahit wala pa siyang 25? Tutulungan na nga nag-iinarte pa. Bulong nito pero narinig naman niya. Pinandilatan niya to. Narinig ko yun. Oo sige na. Magbihis ka na't sasamahan kita. Napapakamot sa ulong tura nito bago siya tinalikuran. Kung masama ang loob mong samahan ako na lang mag-isa ang pupunta sa shoe store. Anya rito nang lumabas siya sa kwarto at makita niyang tila inip na naghihintay ito sa sala. Ngising aso ang sinukli nito sa kanya. Naku, hindi masama ang loob ko. Gustong gusto nga kitang samahan. Gusto kitang ipag-drive. Gusto ring makipagsiksikan sa mga tao dahil big sale dun sa mall na pupuntahan natin. Ewan ko sa'yo, magpaka-sarcastic ka na lang forever. Naiinis na tinalikuran niya ito. Nasa front door na siya nang kamuntik na siyang matalisod sa nakaharang na wheelchair doon. Bumaling siya rito. Ano to? Bakit may wheelchair dito? Diyan po kayo sasakay, mahal na prinsesa. Nanlaki ang mga mata niya. Ano nga kala mo sa akin? Lumpo na kailangan mag-wheelchair? Yan lang ang paraan para hindi mo ma-strain na naman ang lumbar sprain mo. At talagang papasakayin mo ako riyan? Hindi makapaniwalang tanong niya. You heard me. Nakangising sabi nito na parang aliw na aliw sa sitwasyon niya. No way! Maraming tao sa shopping mall na pinuntahan ni na Melanie at Denver pero mabilis at madiskarteng naisingit ng binata ang wheelchair na sinasakyan niya. Ang ikinaiinis lang niya kapag may nakita siyang item sa isang stall na gusto niyang tingnan ay hindi niya mapapayag ito na dumaan muna rito. Itinuloy-tuloy siya nito sa shoe store na animo may time limit ang pagtungo nila roon. Walang nagawa ang protesta niya kanina nang sapilitan siyang isakay nito sa Batmobile niya. Isang vintage car iyon sa 60s model pa yata ng sedan. At lalo na siyang walang nagawa nang isakay siya nito sa wheelchair. Ang totoo, masarap din palang nakasakay roon habang tinutulak siya ni Denver. Pakiramdam niya, para lang siyang nasa isang carnival ride. Huwag nga lang sana siyang makakita ng taong kahit sinong kakilala niya. Ayaw niya magpaliwanag sa kahit na sino. Lalo na ang isawalat ang walang kakwenta-kwentang dahilan ng pagiging temporary invalid niya. Sorry po ma'am, last pair na po ito. Sabi sa kanya ng sales assistant nang tanungin niya kung may iba pang stock na kasukat niyang silver pumps na una niyang nagustuhan ng nagdaang araw. May mga gasgas na kasi ang swelas ng sapatos na nakadisplay. Napilitan na siyang kunin ang item na nakadisplay. Mukha kasing inip na si Denver gayong kararating pa lang nila roon. Nakahalukip-kip lang ito at nakatingin sa sahig. Ni hindi man lang ito tumitingin-tingin sa display ng men's shoes. Mabuti na lang at madali lang niyang napilatan ang sapatos na dala niya. Kung hindi, tiyak na magrereklamo ito sa tagal nila roon. Nakalabas na sila sa shoe store nang magpadaan sila sa hilera ng mga restaurant sa mall na iyon. Gusto sana niyang huminto muna sa isa ng mga iyon, ngunit
Hindi siya pinayagan nito. Hindi kasi niya gaanong gusto ang mga niluluto nito. Kung hindi ginasang corned beef ay tuna na nilagyan ng carrots ang mga niluluto niya. Kaya lang hanggang sa mga oras na yun ay tila nagmamadali pa rin ito. Ano naman kayo lulutuin nito mamaya? Sardinas na nilagyan ng itlog o chicken nuggets mula sa mga ready to cook na package. Hindi siya makapaniwalang na nakauwi na sila sa bahay bago dumilim. Record time talaga. Wala pa yata silang 1 oras na nakaalis sa bahay ay nakauwi na sila. Hindi niya alam kung bakit parang allergic itong magtagal sa shopping mall. Kabibihis pa lang niya ng damit pambahay nang may mag-doorbell. Sumilip siya mula sa bintana ng kwarto niya. Isang babaeng nakita niya roon. May bitbit itong malaking paper bag na may tatak na Frederick's Grill. Nang buksan ni Denver ang ilang sandali nag-uusap ang dalawa, sa tingin niya ay para magkakilala mga ito. May pamilyaridad dito sa palitan ng ngiti at kilos ng dalawa. Bigla tuloy siyang nagduda. Hindi kaya kasabwat ni Denver ang babae at plano nitong lasunin siya? Come to think of it, kapag nawala siya ay kanyang ina na lang ang matitira at sa kanila na yon pati ang bahay niya at ari-arian. At kapag nawala ang kanyang ina, ang dalawang stepbrother niya ang makikinabang sa lahat na maiiwan nito. Kung inaakala niya magtatagumpay siya para burahin ako sa mundo, nagkakamali siya. Hindi niya ako maiisahan. Natakam agad si Melanie sa mga nakahain sa mesa. Wala pang 6:00 ay maghahapunan na sila. Pareho niyang paborito ang buttered tahong at grilled pusit. May kare-kare din at scallop and corn soup doon. Parang fiesta sa dami ng pagkain pagkaraan niyang purgahin ni Denver ang processed food. Oh, bakit hindi ka pa kumakain? Tanong ni Denver sa kanya nang nakaupo na sila sa hapag. Ayaw mo ba ng mga yan? Gusto, sagot niya. Bakit nga pinapanood mo lang? Ba't hindi ka pa kumuha? Mauna ka muna. Nagpapaka-gentleman na nga ako at ikaw ang pinauuna ko, pero nagpapakipot ka naman dyan. Napapainis sabi nito. Promise, gentleman ka pa rin kahit mauna kang kumain sa akin. Umasim ang mukha nito. Inuuto mo ba ako? Aba hindi. Sige na, kumain ka na. Sinulyapan siya nito na tila nawiwirduhan sa kanya bago ito sumubo. Saka lang siya nagsimulang kumain. Lahat ng kinakain nito ang kinakain niya. Ngunit na matikman na nitong lahat ng mga pagkain doon ay natiyak niyang walang laso ng mga yon. She started to enjoy her dinner. Medyo nakokonsensya siya na pinag-isipan niyang binata na baka lasunin siya nito. Ngunit mamaya na niya intindihin ang binubulong ng konsensya niya. Sa ngayon, habang nakahain sa hapag ang mga paborito niyang pagkain, galit-galit muna sila. Sino nga pala yung babae naghatid ng pagkain natin? Taga Frederick's Grill ba siya? Naisip niyang itanong sa kalagitnaan ng hapunan nila. Hindi. Wala pa silang ganong service sa ngayon. Business partner ko yon, si Shannon. Nagkataon kanina na nasa Freddy's Grill siya, kaya kinausap ko siya sa Trex. At kung pwede, hatiran niya ako ng dinner. Busog na siya. Tinanggihan na niya ang saging na lakatan na inihain sa kanya ng binata. Magtutungo na sana siya sa kwarto pagkatapos niyang kumain nang tawagan siya nito. Hugasan mo na ang pinagkainan natin. Kamuntik ng umawang mga labi niya. Kanina lang ay halos ayaw siyang paglakarin nito. Ngayon ay inuutusan siya nitong maghugas ng plato. Hindi ka naman tatayo ng matagal. Kaunti lang ang huhugasan mo. Hindi yun nakakabinat. Tinalikuran siya nito. Dala ang lahat ng pinagkainan nila ay inilagay nito mga iyon sa lababo. Nakasimangot siya habang naghuhugas ng pinggan. Marahil wala naman sanang balak si Denver na lasunin siya. Iba ang paraan nito sa palagay niya. Ang patayin siya sa konsumisyon. May tumawag nga pala rito kanina. Nagulat siya sa biglang pagsulpot nito sa likuran niya. Nagbabanlaw siya noon. Hinahanap ka. Patuloy nito. Tonichi raw ang pangalan niya. Anong oras siya tumawag? Bakit hindi mo binigay sa akin ang phone? Panguusig niya rito. Ibibigay ko nga sana sa'yo kaso tulog ka. Tulog? Nang nagdaang gabi pa siyang huling natulog. Hindi kanina. Hindi na.
Nakatulog ka pagkatapos kitang i-message. Oo nga pala, aminado siyang kahit na madalas siyang makonsumi sa lalaking ito, ay mahusay talaga ito. Magaling ito sa physical therapist. May ibinilin ba siya? Wala, tawag na lang daw uli siya. Nabanlawan na niyan lahat ng baso at pinggan nang magtanong ito. Boyfriend mo ba ang Tonichi na yon? Hindi pa, magiging boyfriend pa lang. Mabilis na tugon niya. Mangyayari lang yon kung hindi mo pa mabibisto na may ibang girlfriend siya sa habang nililigawan ka. Inirapan niya ito. Ang sama mo niyan, feeling mo naman sa sarili mo. Close friend ka niya para malaman mo kung anong meron sa kanya, ganon? Hindi ko nga siya kilala pero iba ang pakiramdam ko sa kanya nang makausap ko siya kanina. Pakiramdam ko, sanay ang isang yun sa pagpapaibig ng babae. Nabibwisit na naman siya rito. Paano mo nga nalaman, Aber? Ewan ko, siguro sa paraan ng pagsasalita niya. I could sense he was a sweet talker. Ganon na mga lalaking kabila-bila ang mga girlfriend. Alam mo ang weird mo, ni hindi mo pa nga namimit si Tonichi, hinuhusgahan mo na agad siya. Ang sama mo talaga. Okay, ganito na lang. Kapag nakasiguro ka na wala siyang ibang girlfriend at ikaw lang nililigawan niya, ititreat uli kita sa Frederick's Grill. Pero kapag napatunayan ko sa'yo na may girlfriend siyang iba habang nililigawan ka niya, well, pitik bulag na lang ang parusa ko sa'yo. Nagtaka siya sa hindi pantay na reward ng pustahan nila. Bakit pitik bulag lang sa akin? May pera naman ako Kaya rin kitang itreat doon. Alam ko naman yon, pero sobrang nakakaawa ka na nun. Pinagtaksilan ka ng lalaking inaasahan mo magiging boyfriend mo sana, heartbroken ka pa, at manlilibre ka pa ng dinner. Baka hindi pa ako matunawan sa ititreat mong dinner sa akin, kaya pagtsatsagaan ko na lang ang penalty mong pitik bulag. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!